Wait. Kakauwi lang namin from isa na namang sailing aboard Royal Caribbean Spectrum of the Seas. Pero this time, ang naging route natin ay from Shanghai to Busan, Korea. And in this video, isa-isay natin ang mga updates and iba pang kailangan yung malaman about this ship. Ano-ano ba ang available na ruta? Required ba ang visa? Anong meron sa barko? Ano ang boarding process? And magkano ba ang magagastos? Hey there, Tipiter! I'm Vince, and itong recent sailing natin ang pang-apat na sakay ko sa Spectrum of the Seas. Yung iba dyan, including itong huli, ay at the invitation ng Royal Caribbean, and yung iba naman, personal na lakad. Pero bakit ba kami hindi nagsasawa? Kasi sa lahat ng mga cruise ships na nasakyan namin dito sa Asia, isa to talaga sa best cruise experiences namin. Ang laki kasi ng barko. It's one of the largest cruise ships operating in Asia. And daming pwedeng gawin. And magaganda ang ruta. Last time, we sailed from Shanghai to Japan. And ngayon naman, Shanghai to Korea. And yes, currently ay naka-home port ng Spectrum sa Shanghai. Actually, palipat-lipat siya between Shanghai and Hong Kong. So, I think unahin na natin yun. What are the available routes and schedules? Ito ang mga available na ruta. You'll see na may mga sailing from Shanghai to Busan, Shanghai to Seoul, Shanghai to Jeju Island. Sa Korea din yan. May 3 nights, may 4 nights. Meron ding Shanghai to Fukuoka and Nagasaki sa Japan. Meron ding Shanghai to Nagasaki and Busan. So, Japan and Korea yan in one cruise. Hong Kong to Busan and Hong Kong to Okinawa, Japan. Most sailings ay round trip, meaning babalik din ng home port. Pero you'll also find a few sailings na one-way. Merong Shanghai to Tokyo, Tokyo to Shanghai, tapos ang gaganda ng mga stops or ports of call in between. Pero yung ganyan, longer sailings yan, so mas mahal din. And marami pang ibang ruta. Makikita nyo sa screen yung ibang routes. I-pause nyo na lang if you need more time. Yung ginawa namin recently ay 4 nights. Nag-board kami sa Shanghai tapos yung port of call lang namin is Busan. Tapos bumalik na rin sa Shanghai. Pero ang pinakamadalas na tanong, magkano ba? Bago natin sagutin yan, pasubscribe naman sa channel natin na to. Marami pa tayong paparating na videos about cruising kaya click mo na ang subscribe button, ring the bell beside it, and select all para lagi kang updated kapag may new videos tayo. And like mo na rin tong video na to. Okay. Magkano ang Royal Caribbean Cruise from Shanghai? Ang sagot dyan ay depende. Depende sa maraming factors tulad ng ilang nights bang ibubuk mo, anong stops ba ang gusto mo, and anong klaseng room, and even yung travel dates, nagmamatter yan. Parang sa eroplano na iba-iba ang presyo depende sa dates and demand. So, asahan mo na kapag Christmas and Chinese New Year, sobrang mahal. Tapos, madalas may additional discount kapag senior or bata ang kasama. Yung Royal Caribbean, mahilig sila sa mga kids sail free na paandar. Hindi ko lang alam if available year-round, pero madalas ko yung nakikita kapag nagsasample booking ako. Pero ito yung pinakamurang nahanap ko ngayon. Ito yung 2-night weekend getaway cruise from Hong Kong. $303 lang to or 18,600 pesos per person. Assuming dalawa kayo sharing an interior room. Pero ang catch, dahil 2 nights lang, wala itong port of call. Nasa laot ka lang the whole time. If mas gusto mo na may stop, ang cheapest ay Hong Kong to Ishigaki sa Okinawa, Japan. 4 nights naman to. $431 or 26,500 pesos per guest naman. Again, assuming dalawa kayo sa interior room. Kung gusto nyo na sa Korea ang port of call or sa Shanghai sasakay, ang cheapest na available as of this recording ay ang 4-night Shanghai to Busan sailing na $453 or 25,900 pesos per person. Sobrang sulit na yan kasi kasama na dyan yung cabin nyo sa barko sa buong cruise, pati unlimited meals, unlimited breakfast, lunch, and dinner. Mga libreng world-class na shows and access to most amenities ng barko. And nakarating ka pa ng Korea or Japan.
Depende sa pipiliin mo. So technically, halos lahat ng pwede mong paggastosan habang nasa barko ka, covered na. Ano lang ang hindi covered? Ito yung mga hindi kasama. Una, yung visa, hindi yan included. And yes, pwedeng kailanganin mo ng visa. Depende sa sailing. Mamaya, mas i-discuss ko yan na mas detalyado. Siyempre, hindi kasama ang airfare pa Shanghai or Hong Kong and pabalik. Kailangan mong i-book yon on your own. And yung Philippine travel tax, excluded din yun. Pati yung hotel sa Shanghai or HK. Pero actually, kung ayaw mo namang magstay overnight doon, pwede naman na same day flight basta i-timing mo lang ng maayos para hindi ka na mag-hotel. Risky nga lang yung ganyan kasi what if madali yung flight or makancel, di ba? So, safer talaga na lumipad the day before the sailing and magstay sa hotel ng kahit one night lang. Ang maganda din dyan, makakaikot ka rin sa Shanghai or Hong Kong. Hindi rin included yung tour kapag dumaong ang barko sa destination. Kunyari, doon sa Shanghai Busan Sailing, pag bumaba ka ng barko, separate gastos mo na kung gusto mong mag-ikot-ikot sa Busan. Pwede kang mag-join ng group tour, pwede mo ring i-DIY. Pero either way, hindi pa included yon. Mamaya, towards the end of the video, ipapakita ko sa inyo kung magkano ang total na magagastos kapag kasama lahat. Pag-usapan na natin ang visa. Required ba talaga? Isa na namang yung tanong na sasagutin natin ng depende. Depende sa exact ruta and itinerary mo. Kung sa Hong Kong magmumula ang barko and wala namang stops like yung sa 2-night weekend getaway, definitely, hindi mo kailangan ng visa for that. Kung sa Shanghai naman ang start, depende kung gaano katagal ka magstay sa China. Meron kasing tinatawag na 24-hour visa-free transit policy na available for all nationalities, kasama na tayong mga Pinoy. Ang keywords dyan ay 24-hour and transit. Para maging eligible ka dyan, kailangan less than 24 hours ang stay mo sa China and dapat makapag-present ka ng exit ticket na scheduled within the next 24 hours. Accepted ang cruise booking dyan, so if say you're arriving sa China on the same day ng boarding sa cruise, pasok ka dyan. Same din sa pabalik. If ang dating ng barko sa Shanghai ay same day ng flight mo palabas ng China, pwede rin. Kaya lang, honestly, for me, it's very risky. I would still encourage you to secure a proper double entry visa to be safe. Kasi hindi mo alam. Malay mo, madelay ang embarkation or ma-reschedule ang flight mo pa uwi. May risk na mag-overstay ka. Last time, ang ginawa ko kahit na less than 24 hours naman talaga ang stay ko sa China, kumuha pa rin ako ng China visa. What if may stop naman sa Japan? If may port of call anywhere in Japan, hindi mo kailangan ng Japan visa kasi exempted ang most cruise ship passengers arriving and departing on the same ship. How about Korea? Kailangan ba ng Korean visa if may stop sa Korea? If sa Jeju Island ang port of call, hindi mo kailangan ng Korean visa kasi visa-free naman talaga ang Jeju. Pero anywhere else in Korea, Mapabusan man yan or Seoul, required ang Korean visa. Itong huling sailing namin, Busan ng port of call, so nag-apply talaga ako ng Korean visa. Pero may mga na-meet kaming mga Pinoy on board na nakakaawa kasi ang sabi sa kanila ng travel agency na pinagbukan nila, hindi nila kailangan ng Korean visa for Busan. Eh guys, required talaga siya. So ayun, hindi sila nakababa sa Busan. Imagine, andun ka na, tanaw mo na ang Korea, pero hindi ka makatapak. Nalungkot talaga ako for them kasi ramdam ko yung panghinayang nung kausap namin. So, tandaan, visa-free lang ang Korea kung Jeju ang destination. Anywhere else, kailangan ng Korean visa. Where to book a Royal Caribbean cruise? Royal Caribbean has an international website. Ito yung royalcaribbean.com. But if you're based in the Philippines, it's best to book via cruising.com.ph, which is managed by Arpan Air, the official and authorized Royal Caribbean representatives dito sa Pilipinas. Legit sila guys.
Ilang beses na namin sila nakasama sa cruise kasama yung mga taga Royal Caribbean International din. Sila talaga yung official RCI partners. Siguro may magtatanong, pero Vince, bakit hindi na lang diretso sa international website? Bakit sa local representatives pa? Kasi walang customer service ang Royal Caribbean sa Pilipinas. So pag nagkamali ka sa booking or may gusto kang baguhin, kunyari, may gusto kang i-tweak sa reservation. Nangyari na kasi yan kina Yosh nung isang cruise namin na personal trip. Yung booking ng tita niya, kailangang baguhin yung room assignment kasi medyo nahihirapang maglakad. Gusto niyang ipalipat sa mas malapit sa elevators. Diyan mas okay kung sa cruising.com.ph ka mag-book. May access sila sa same system and kaya kanilang tulungan, provided na sa kanila ka nag-book. Important yan guys ha, they can only help you if sa kanila ka nag-book. Marami kasi daw na humingi ng help sa kanila pero sa ibang booking website nag-book. Hindi naman nila pwedeng i-change yun if hindi kayo sa kanila nag-book in the first place. And isa pa yon, medyo complicated kasi ang cruise. Hindi siya parang land trip lang. Ang daming moving parts, nakakalito, lalo kung first-timer ka. Kung dito sa local team ka mag-book, kaya ka nilang i-assist and mabigyan ng advice. And remind ka rin nila kung ano yung mga dapat mong gawin. And yung mga mag-a-assist sa'yo, expert sa Royal Caribbean Cruises talaga. Pero saan ka ba mas makakamura? Yung presyo naman ay pareho lang. Hindi ko masabi na all the time kasi minsan may promo yung international website. Minsan naman may promo ang cruising lang. Like ngayon, itong cruising.com.ph, ang daming ongoing discounts na available. Meron ngayong buy one, get 60% off sa second guest. Merong ding kids sail free basta 12 years old pababa yung bata. May discounts din for seniors. And if hindi nyo kayang bayaran ang fare ng isang bagsakan, you can also avail of the Cruise Now, Pay Later option. Ito yung installment promo nila for BPI cardholders. Diba? Mas local yung mga paandar. And pwede rin kayong makakuha ng extra 5% off sa cruise fare. Just use our promo code WORTHIT. Ayan, makikita nyo sa screen yung discount. Most of the time, gumagana naman yung code. Pero may mga pagkakataon na hindi. Kasi yung system nila can only activate one promo code at a time. Pero pag hindi gumana, pwede nyo silang tawagan na lang and ipa-apply sa kanila. I-honor pa rin naman nila yan. Pero yes, ang best practice is compare pa rin. Pero if same pressure lang naman or hindi ganun kalaki ang difference, sa cruising.com.ph nyo na i-book para mas may customer support and peace of mind pa. Pero wait pala, pag nag-compare kayo, it's important to take note na mukhang mas mataas ang rates sa cruising kasi sinasama na nila sa computation yung automatic gratuities. Pag sa international website ka mag-book, hindi pa siya included sa published rates. Pero matcha-charge ka pa rin yan automatically on board or pwede mo ring manually i-add upon booking. Okay, ngayon naman ipapakita namin ang itsura ng mga cabin sa barko. Ang Spectrum of the Seas ay may 4 na main stateroom or cabin categories. Bawat category may kanya-kanyang configuration and laki. Yung pinakamura and pinakamaliit ay yung tinatawag na interior room. Interior kasi yung position nito sa barko nasa gitna. So wala itong window. May mga interior rooms na may virtual balcony para may view kunyari. Yung second type ay yung ocean view room. Ito may totoong bintana and may view ka ng dagat kaya ocean view. Merong din tinatawag na balcony ocean view room or simply balcony room. Malaki rin ang balcony, may 2 chairs and table. Tapos yung buong wall sa side ng balcony ay glass. So yung room ay mukha talagang spacious and maaliwalas. And yung pinakamahal na option ay yung suites. Maraming klase yan. May Silver Junior Suite, may Grand Suite, may Grand Loft Suite, Ultimate Family Suite, ganun. Iba-iba. Sa mga yan, yung suites lang ang hindi namin na-try. Pero naranasan na namin mag-interior room, ocean view room, and balcony room. Pleasant naman lahat. Pero syempre, iba yung feeling sa balcony room kasi maliwanag and maaliwalas. And may view ka rin ng city kapag nakadock kayo sa port. Kung hindi kaya ng budget ang balcony, okay lang din naman yung ibang room.
Kahit nga interior, pleasant pa rin naman. Kasi sa totoo lang, most of your time naman ay nasa labas ka ng kwarto, nag-explore ng other parts ng barko. Pero if gusto nyo talaga ng pinakamurang balcony room, ang mahahanap nyo ay yung tinatawag na obstructed ocean view balcony. Ito yung mga rooms na, oo, may balkonahe, pero may harang ng konti. Kasi ganito yan, sa gilid ng barko, may mga nakahang na mga smaller boats. So may mga balcony rooms na nakaharang yung mga boats na to. Good pick to kasi mas mura to ng bongs. Minsan kasing mura lang ng ocean view or interior. Pero malaki yung room and maliwanag. Best of both worlds. Hannah Montana. By the way, most staterooms ay kasya ang 4 na tao except sa ilang interior rooms na 2 to 3 packs lang ang pwede. Pero yung vast majority ay up to 4 packs ang allowed. Pero hindi ibig sabihin nun ay pinakasulit yung magsiksikan kayong 4 sa kwarto. Yung price difference kasi ng pag-book ng isang room na 4 kayo doon versus mag-book ng 2 rooms na tig-2 yung occupants, hindi nagkakalayo yung presyo nun. Ang reason is, kasi when you're booking a cruise, hindi lang naman room ang binabayaran mo. Gaya ng sabi ko kanina, kasama na yung food and access sa amenities. In most cases, yung pricing talaga works on a per-person basis. And nga pala, bawal na unaccompanied ang mga minors sa room. Dapat may kasama silang adult sa booking. Ngayon naman, let's talk about food. Kasama ba ang meals sa booking? Yes! Each booking comes with complimentary dining. Sa Spectrum of the Seas, may 7 na inclusive restaurants and food spots. Ito sila. Yan. Kung dito ka kakain, kahit saan dyan sa 7 yan, wala ka nang kailangang bayaran. Included na yan sa booking mo. Unless order ka ng premium items like alak, ganun. Pero kayang-kayang matapos ang cruise nang hindi gumagastos sa food. Yung main dining room, proper sit-down, full-service restaurant yan. Yan na yung pinakasosyal sa mga free options. Ideally, smart casual lang suot dito. Pero marami rin naman kaming napapansin na naka-t-shirt lang pero pinapapasok naman. Basta wag ka lang sigurong magsando, shorts, swimwear, or tsinelas. Pero kahit plated ang dining style dito, unlimited pa rin yan. Papapiliin ka ng appetizer, main course, and dessert. Pero actually, you can order more. Kunyari, natakam ka sa 2 appetizer. Pwede mong orderin pareho yan. Or kunyari, gutom na gutom ka, galing ka sa shore excursion or nag-DIY tour ka sa Port of Call nyo. Hindi ka makapili between steak and chicken. Orderin mo pareho. Kung mauubos mo naman, go. Or kung halimbawa, nasarapan ka sa steak dayan, tapos gusto mo isa pa, pwede kang mag-request na isa pa. Okay lang yun. Kami ni Yosh, lagi kaming umu-order ng cheese platter kasi wala sa menu. Lagi naman kaming binibigyan. Okay lang naman daw. So if mahilig kayo sa cheese platter, gahayin nyo kami. Tsa. And itong huling sailing naman namin, kami ni Ses, umorder kami ng isa pang main or isa pang appetizer pag di kami makapili. Dito naman sa Windjammer, buffet style, and yes, unlimited din yan. Pero sobrang daming choices. Parang Vikings, ganyan. Tapos, international dishes. May Chinese, Japanese, Korean, Indian, Western, iba-iba. Meron ding Sorrento's na New York Pizzeria. Unli din yan and complimentary din. Tapos, Seaplex Doghouse na hotdog truck sa loob ng Seaplex. Free lang ang mga yan. Lahat. As in. Pero meron din silang tinatawag na specialty restaurants na may bayad. Kung natakam ka sa kanila o nagsawa ka na lang sa luto sa mga complimentary or wala lang, gusto mo lang gumastos because you can, check. Pwede kang mag-try dito. Ayan. Na-try na namin yan halos lahat. Yung favorite ko ay Chops Grill na kilala sa mga sobrang laking steak. Yan, makita niyo sa screen kung gaano kalaking steak. Si Yosh naman, bet niya dati yung Jamie's Italian by Jamie Oliver. Dati. Kasi sabi niya, hindi na masyado ngayon. Iba na yata ang gusto niya. Si Ses, suki ng La Patisserie. Kasi natutuwa siya sa mga pastries and desserts.
Kung family kayo and gusto nyo ma-entertain habang kumakain, masaya dito sa teppanyaki kasi performance level yung pagluluto nila. May mga tricks sila and parang comedy show na rin. Super entertaining ng mga chefs. Isama mo na din yung mga staff, yung mga waiters. Yung Wonderland naman, sosyalan level. Very bougie. Alice in Wonderland yung team tapos sobrang innovative na mga dishes. Ang creative ng presentation. Although kung lasa, mas gusto namin yung Chops and Jamie's Italian. Pero kakaibang experience pa rin to. Marami pang ibang restos. Makikita nyo dito sa sidebar. Ayan, lalabas na yan. Room service is also available pero may $7.95 na service charge plus 18% gratuity per stateroom. Except sa continental breakfast. So, wag ka nang tatamad-tamad. Lumabas ka na ng room pag kakain ka na kesa room service pa. Ang daming pwedeng gawin sa barko. Ako, naka 4 times na ako dito sa Spectrum of the Seas, pero hindi pa rin ako nabobore. Ito yung mga attractions. Most ay libre, pero may ibang may bayad. Yung iba dito, kailangang i-reserve sa app. May Ripcord by iFly. Ito yung parang skydiving. Ito ako. Ayan. Nakalipad-lipad naman ako. Ito naman si Ces. Medyo nahirapan siya, pero grabe. Dinable talaga siya ng instructor. May simulated surfing din called Flow Rider. Nasa bandang likod to ng barko. May view of the ocean, so feeling mo sa dagat ka rin nagsisurf. Tapos itong North Star, glass enclosed observation pod siya na tumataas tapos may view ka of the ship from the top. As in, sobrang taas niyan. Parang Ferris wheel, pero isang gondola lang. Parang ganun. May short version tsaka extended version ang North Star. Ayan. Nitong recent sailing ko lang din na-try ang rock climbing wall nila. First time ko mag-rock climbing anywhere and na-enjoy ko talaga. As in, na-enjoy ko siya. Buti pumayat tayo guys. At magaan na tayo. Kinaya naman. And syempre, marami ring swimming pools and whirlpools. Just make sure tama yung suot nyo. And every night, you can catch a show sa Royal Theatre. Suking-suki kami dyan. Iba naman ang palabas gabi-gabi and nakaka-amaze. And most niyan ay libre naman. Tapos itong Seaplex, sports complex siya. Sa gitna, may basketball court na nagiging tennis court na minsan nagiging area for bumper cars or minsan nagiging area din for badminton and volleyball. May archery corner din and mga video games. May ping pong din nga pala. Mamaya, may kukwento ako sa inyo guys. Most nito ay hindi naman kailangang i-reserve, pila ka lang. Madalas din kaming tumambay sa music hall. Siya yung main na bar on board. And sa Star Moment, karaoke naman yan. May mga spa and gym din sila. May running track din para sa mga tulad naming mahilig tumakbo. Sobrang active natin ngayon, parang takbo ako ng takbo every night. Ganun yung routine. Are there attractions for children? Yes. Children have their own swimming area na may water slides din. Tsaka yung sa Seaplex, marami sa mga ganap doon ay good for kids din. Tapos may tinatawag din sila na Adventure Ocean Program, which is basically a youth club or daycare. Kung saan yung mga bata na 3 years old hanggang 11 can play with other kids. Pwedeng i-drop off ng mga parents yung mga bagets nila dito. Para may kalaro yung mga bata at may free time yung mga adults, di ba? Is it senior and PWD friendly? Yes. Yes na yes. Of course. Di ba nga, ang common misconception ay para lang daw sa mga matatanda ang mga cruise. Kasi nga, ang dami talaga ring mga elderly. Very senior friendly kasi ang mga facilities. Kahit na sobrang laki ng ship, madali lang maglibot. May at least 16 elevators, 10 sa likod or aft, and 6 sa forward section. And from the elevators, accessible na halos lahat. For guests with mobility challenges, make sure to book cabins near the elevators. Some of these rooms ay specifically designed with PWD guests in mind.
Kasi accessible talaga. Even nga yung luggage mo, hindi naman kayo yung magbubuhat. Iiwanan nyo lang yan sa luggage area tapos yung staff na ang magdadala sa room mo. And may clinic din sila na may doctors and nurses on duty. Napatunayan namin to kasi nagka-mini accident si Ces nitong huling sailing namin. So ito, story time. Habang nagpiping-pong kasi kami or table tennis, sa sobrang give na give nitong si Ces, paghabol niya sa bola, tumama yung noo niya sa table dito. Yung noo niya, ayan, gitnang-gitna pa. Pumutok yung noo niya, as in dumugo. So nagpunta kami sa clinic and treat naman siya doon. Shoutout nga pala kay Doc Lance na nag-asikaso sa amin and tipiter din siya. Hello Doc Lance, maraming salamat. On that note, I think it's time for our tipiters of the week. Hi ulit kay Doc Lance, ang resident doctor sa Spectrum of Disease. Lagi niya raw tayong napapanood, so maraming salamat kay Doc. Thank you. Bukod kay Doc, isang malupit na shoutout din para sa mga nag-comment sa wedding episode natin. At Joan MD, at FF Tefian, at Fudgeology5, at Christine16, at Melanie Pineda 7107, at Jax Reyes, at Cecil Parale 5785, at Sharky, at Macho Travis, at Maria Nicole Barroso, at LJ-VK2MQ, at Mikoy 2433, at Eunice, at Jerome Paul 4322, at Britas, at Chichi Buita 3721, at It's R Chanel, at RGSSS-B1W, at Rizusan, at Red Bloody. Maraming salamat sa inyong lahat and keep the comments coming. Keep the comments coming. Anyway, going back to the video, paano ba mag-explore ng bawat stop? Yung stop, ang tawag ay port of call. And pwede kang mag-explore in two ways. Yung una, you can book a guided shore excursion called ShoreX. Yung official partner operators ng Royal Caribbean ang nag-organize niyan, tapos sila na ang magtutour sa'yo. Wala ka nang iisipin. Sila na bahala sa lahat. Pero syempre, mas mahal to. Pero pwede ring DIY. May mga stops naman na madali lang ikutin. Ikaw na bahala kung saan mo gusto pumunta. Pwede kang mag-bus-bus lang papunta sa temples and gardens. Basta kapag magdi-DIY ka, make sure na makabalik ka on time. Sasabihin naman nila sa'yo yung departure time ng barko. The last thing you want ay maiwan ka sa port of call. How much are the gratuities? Ang gratuities ay yung tips na kinokollect sa lahat ng passengers tapos paghahati-hatian ng lahat ng staff on board. Automatic yan na charge sa bawat passenger. Ito yung mga rates. Per person, per night yan. Kunyari kami, 4 nights ang cruise namin itong huli. Nasa 4,560 pesos ang binayad ko. If hindi mo to prepaid, kunyari, if sa international website ka nag-book, matcha-charge ka sa account mo automatically. Pero pwede mo itong ipa-waive pero hindi to advisable and generally frowned upon sa industry. Pero may mga gumagawa nito. Yung sinasabi nila, magtitip na lang sila directly. Yun nga lang pag ganun, ang natitip lang natin ay yung mga nakakasalamuha natin like waiters, bartenders, ganun. Pag sa cruising ka mag-book, prepaid to so hindi ka na mabibili niyan on board. Kami, nagtitip pa kami ng extra lalo sa cabin attendant. Yung naglilinis ay nag-aayos ng room. Pwede mong iwan sa last day na before you disembark. Magkano ang expenses sa cruise? Again, depende yan sa room type, travel dates, and iba pang factors. Pero let's say na ang ibubook mo ay 4-night na Shanghai Busan cruise. Tapos, couple kayo sa interior room. And you're flying to Shanghai from Manila on the day before the cruise. Ito yung mga expenses. Per person to.
Yan yung pinakamurang nahanap namin na 4 nights. Nung ginagawa namin tong video na to, may nakita kami na round trip China Southern flight. And si Yosh, yung actual flight ticket niya to Shanghai via Philippine Airlines naman yun, around 15,000 pesos yung binayaran niya with 20 plus kilos na baggage allowance na yan and meal. Let's just say na 15,000 pesos para mas madali. Siguro may mahanap pa kayong mas mura kung seat sale ng Cebu Pacific. Philippine travel tax is 1,620 pesos. Tapos yung China visa ay 3,448 pesos. And since magpa-fly ka pa Shanghai the day before, kailangan mo ng hotel doon. May mahanap ka na 5,000 pesos per night. So 2,500 pesos lang yon per person. Sabihin natin nagagastos ka ng 5,000 sa transfers and 1,000 sa pagkain sa Shanghai. Total niyan, i-round off na lang natin to 60,000. Estimate lang to, but it's always wise na mag-add ng allowance for other possible expenses. Pero syempre, if mas mahal na flight or cruise ang i-book mo, mas tataas ba to? Depende kasi siya talaga kung anong mabubook mo. Hindi kami makapag-share ng actual expenses namin kasi itong huling sailing namin ay at the invitation ng Royal Caribbean. Sa next video, isi-share naman namin yung full itinerary namin from boarding to lahat ng activities on board hanggang sa Busan Tour and disembarkation. Huwag mong i-miss yan. So if hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na now by clicking the subscribe button and the bell icon beside it and select all para notified ka kapag may new videos tayo. And don't forget to use our promo codes for discounts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!